Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Thursday. So bloody Thursday ulit. May 30, 2024. So talagang pabuhos yung yung galaw ng index natin. So wala pa rin foreigners. Kaya kanina nag-breakdown na tayo dun sa support na 6,400. So laki pa rin ng net foreign sell natin. So ayan, puro deads yung mga hawak natin na blue chips as of now. Lakas ng drop ni Meralco. Nag 4% siya. So negative 795 0.50 million. So laki ng buhos ng foreigners dito sa market natin. So nag-loss tayo negative 0.62%. So nasabayan kasi natin laglagan din kagabi doon sa US market at saka sa global markets natin. Pero nauna kasi tayong bumaba since Monday pa lang yata, no? Monday pa lang nag-breakdown na yung pinaka main na index natin. Ayan. So tulog yung maalaga natin, pati yung mga pag-uusapan natin na stocks, ang mga nag-trending sa ngayon is yung mga bagsakan na stocks naman natin. Ayan. So, magre-review pa ba tayo? Parang hindi maganda yung yung makikita natin for today's trading. So, update na lang po para may update yung mga regular na viewers naman natin. Ayan. So, ito po yung ating mga trending stocks. So, very bad nga po yung galaw na market natin. So, 6,371.75. And ang nanguna sa listahan natin si RCI. So kahapon, ang review natin sa kanya parang may gagalaw pa siya, di ba? Kasi puro green yung nakita natin na candles. Ayan, bumigay na rin siya, sumabay siya at nag-drop ng negative 10.71%. So meron siyang 581.62K na net foreign sell. Ayan, so pangalawang araw na kasi merong bad news itong si RCI natin galing sa kay bilyonaryo naman natin. Ayan, so may threat yata na yung mga properties niya, di ba? Parang hindi daw, di umano, ayan, hindi daw nagbabayad ng ng property tax. So merong article si Bilyonaryo. Ayan, so pwede niyo pong i-double check mamaya. Pakita ko na lang kung sa ano yung link doon sa article po ni Bilyonaryo dito kay RCI. Ayan, so kagabi din nanonood ako ng yung kay sa Bamban Mayor natin. So medyo no, nakakalimutan niya la karamihan ng mga sinasabi niya. Ayan. So anyway, next natin sa drop 1% si Lotto, negative 1.0%. Pero nung umaga, berde yata itong si Lotto natin. Meron siyang 10.90K na net foreign sell. Walang-wala din volume. Tapos si Bell, hindi naman siya gumalaw for today. So ano bang catalyst na ito si Bell? Sige, tignan natin yung chart. Meron yata nakita ng balita kay Bell kanina. Tapos si SPNEC, so pa-drop din siya negative 1.05%. Mga malumanay na drop pa itong mga trending stocks natin kasi 1%. Eh dito nakita natin si Meralco, nag-drop siya ng 4%. Tapos instead of make wide, converge yung isang kinuha ko dito kasi hindi naman gumalaw yung yung price nitong si Megawide. Ayan, pasensya dito nagkamali tayo. Converge yan. Tapos si Converge nag-drop ng 3.66%. Tapos meron siyang net foreign sell na 101K. And then si Ali, representative din ng blue chips natin, drop pa din siya ng negative 1.12%. Ayan, barya-barya na lang ulit o napakamura ulit ng mga big caps na stock. So negative, ito, nandito yata yung karamihan ng mga net foreign sell. Negative 122.05 billion net foreign sell itong si Ali naman natin. Ayan, so bad news ulit yung mga lumalabas dito sa review natin. Ayan, so disclaimer guys sa mga viewers as usual, yung ating review. Good times, bad times for education purposes lang po yan. So wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved dito sa market. Due diligence lang po kung ano yung gusto mong i-trade ng stocks. And then follow mo na lang po ako dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel para update ka sa mga reviews natin, sa mga news about sa trending stocks. And kung gusto mo, is join ka din dito sa pinaka-trading group naman natin. Ayan. So, hopefully makatulong na tayo sa mga kasama natin during this time na sobrang laglag yung ating mga stocks naman. Ayan. So, check mo lang po yung ating trending stocks review. Ayan, laglag na rin tayo ng 1K views. So, walang gusto manood, syempre kasi nga pangit ng market natin. Company reviews, mga sample trades, mga basic indicators, and fundamentals ng market, plus yung mga basic stock market studies. Crypto ko to. Follow mo na lang po para sa mga play to earn games natin. Tapos sa social media, dito sa Facebook account, check mo na lang po yan. Ganun din dito sa ating pinaka-Facebook page. Ayan yung mga articles natin.
na nilalagay dyan or dito naman sa Budagipik, yung mga bago pa lang nag-aaral sa PSE, pwede po kayong mag-check dito sa local market, dito sa US, and crypto ng mga articles po natin. Tapos sa Twitter, dito yung summary natin. No? Ayan. So attend na lang tayo ng webinar ni, ni To Trade Asia. Meron siya ngayong Sabado. Ayan. So ngayong Sabado pala yan. Mali yata yung sinabi ko no, last week. So ngayong Sabado meron siyang upcoming na webinar. Ayan. So nag-register na rin tayo. So attend tayo dyan. Net foreign sale, 795.5 million. Ang pinaka-tinamaan pa rin is property pa rin talaga. Talagang kulelat yung properties natin. Negative 1.49% yung drop. Services, negative 1.14. Industrial, negative 1.27%. So medyo malakas yung majority ng drop. Holding firms, nagberde siya, 0.38%. Ayan. Wala naman ako masyadong na-post ngayon kasi pangit yung market natin. Foreign funds bought. So ito yung mga binili. China Bank, PNB, Security Bank, MFC, ASN, Manila Water, SCC, SGP, CNPF, EMI, FCG, Monde, DMC, SMC, CLI, Globe, at saka CMAC. Ayan, Lopez Holdings, gumagalaw si Lopez natin, di ba? Meron siyang dividends pala na upcoming 0.1 peso. Ayan, so hindi ko lang kung ilang percent. 2% pala yan, 2.5% yata yan. So pwede natin tignan. Foreign funds sold, ito yung mga binenta. BDO, BPI, Metrobank, AP, FPH, MER, SPNEC, FB, Jollibee, RCI, AC, Avoites, Ali, Eritz, MEG, ayan, lahat ng properties, RCR, Robinson, SMPH, TEL, Cebu, Bell Bloom, at saka C+. Ayan. Billionario Lands Gokongwei is looking forward to the completion of Robinson Lands newest luxury condominium in Bonifacio Global City, Taguig. Ayan, so may bago siyang mga assets. So LTG, meron tayong dividends. Ang ex-date is bukas, May 2024, so 0.3. Buti pa si LTG, no? Stable lang yung galaw niya, tapos meron siyang pa 2% every 4 months yata o 5 months. Ayan. So on close, ito yata yung mga winners. Ayan, Lopez Holding. Ayan, so meron siyang dividendo natin. The rest, Aboitiz, Equity Ventures, ito yung mga winners. SM, mga holdings, 1.72, JT Cap, 0.83. So, bababa ng winners maliban dito kay Lopez Holding natin. So, PH Investing, PSE stock market accounts rose 11.3%. So, dahil daw kay GCash. So, yun nga lang, investor mode nga lang. So, hindi pwede sa trading muna kasi ilaglag yung mga stocks natin. Megawide, so PH1 World Developer targets 30 billion in sales from Vantage Towers in Pasig City. O baka ito yung catalyst ni Megawide. Hindi kasi gumalaw yung price niya kasi kaya hindi ko nilagay ito si Megawide, si Converge na lang. East-West reports a robust 32% rise in first quarter. Okay, so maganda yung earnings. Rockwell Lands Bank has reached 500 hectares. Call advisory, ayan. So makakatulong din, di ba? Kahit paano, 20 pesos pambili ng palamig. We will be removing the minimum commission charge of 20 pesos for all transactions. Ayan, kung mahilig ka mag-trades, makakatipid ka, di ba? Kasi may bawas na siya na 20 pesos. Ayan. So siguro service advisory, commission fees para mas maraming mag-trade sa PSE market. Kaya lang pangit kasi yung market kaya wala ka din masyadong asahan sa kanya. So ito yung mga binantayan ni DA Market kanina umaga to. ABS, RCI Lotto, DD Plus 7, China Bank, FCG, AC at saka si DNL. Baka yun yung mga bets niya. Pure Gold reported earnings that trailed estimates for the quarter on May 15. Ayan, mahina din siya. Ito yung ito yung humihila din sa atin bukod sa walang foreigners. US stocks stumble, VIX spikes as rising yields spook investors naman. So kabaliktaran nito Pag tumaas to, yung mga stocks is bumabagsak. Pag ito pababa, ito naman is pataas naman. Ayan, so pababa lahat tayo kaya mataas itong si VIX natin. Share buyback, Aboitiz, Costco, URC, Asian European stocks, so bloody nga din po yung galawan. A drop in sovereign bonds weigh on global equities. So stock finished lower led by 411 point declines in Dow Jones. Ayan, yung binili ko na semicon nung isang araw, laglagan din.
So ito yung mga galawan kahapon. So ito, in-expect natin yung drop kasi yung EPHE natin, meron din siyang drop na negative 1.83%. So puro negative din yung galawan dito sa US market naman. Okay? So mukhang mabilis lang yung review natin na to. Ayan, patalastas po ulit. Ayan, mag-June na. So tama-tama, pagkatapos nyo umattend sa webinar ni To Trade Asia natin, pwede mo i-double check yung Patreon channel natin kung gusto mo ng guide sa trading investing sa Philippine markets, especially during hard times, pwede kang sumali dito sa Patreon channel naman natin. Okay po. So ito yung galawan natin. Very bad, no? Mukhang broken pa yung yung pinag-usapan natin na support. And parehas na parehas yung galaw natin last year. Yun nga lang, mas grabe yung drop natin ngayon kasi after April, May. So, 2 buwan lang, pabagsak na siya, di ba? At least last time, nung sinisipat-sipat natin yung sideways dito sa kabila, ayan, medyo na-break yung 6.4 natin, is from March until July. Bago nga sabi natin nagkaroon ng ghost month. Pero ito, diretso na. So, ayaw na talaga. Mukhang meron pa. Ayan, so tinitingnan ko siya, hindi pa fully doji yung candle natin. Although malakas na yung yung bulls niya. So ibig sabihin marami nang kakat loss dito. Negative 795 million, 6371.75. So broken na yung 64 na support, negative 0.62%. Parang meron pa. Kasi syempre, kung wala pa rin naman foreign buying bukas, expect natin magda-drop pa rin si PSE. Pero ito kasing indicator natin, wala pa dito sa oversold condition. Normally, kapag sobrang hina niya, kagaya nangyari dito last time, umaabot tayo dito sa oversold condition bago siya magkaroon ng bounce. Kaya iniisip ko, baka 2 to 3 days pa o hanggang early next week bago mag-bounce itong si PSE naman natin. Tingnan natin kasi halos nakalabas na lahat yung mga foreigners naman kasi bumalik na tayo dito sa level ng ng December. Ayan, very bad yung mga investments natin. So investment na, hindi na trade. Kasi nagiging for the medium to long term yung mga blue chips natin. Kasi ang bilis ng drop na to since April, di ba? April, May, ayan, hindi pa tapos yung May, di ba? So 2 months, nag-drop ka agad ng sobrang lakas si PSC. Okay, so tingnan natin bukas, mali mo, meron naman positive news. Pero yung mga majority ng sellers is mga big caps, Metrobank, negative 2.91, SMPH Ali, more than 1%, Jollibee, AC, more than 2%, si Mer, ito yata humatak sa atin pababa. Okay, so kala ko pa naman to pabalik na. Negative 4.6%, PLDT minus 1.4%, tsaka si Converge, negative 3.66%. Pati si Globe, nag-ano na rin siya. Nag-drop na rin siya, bumalik na rin dito sa MA20. GGS, ayan, nagdo-double check siya pero sobrang hina. Si Bloom, kinain din niya, minus 4%. Napaka-bloody naman ng mga hawak natin. And the rest is parang mapula pa rin lahat. No? Robinson, drop din siya ng 4%. Ayan. So ito yung mga winners. Okay, so tingin naman tayo kahit pa paano, pampalubag-loob. Sa mga winners natin, Lopez Holding. Ayan. Kaya lang, kukunti lang naman, 213. Tapos 25 lang yung nag-trade sa kanya. So ibig sabihin, konti lang. Meron siyang upcoming dividends dito na 2.51%. TechW, okay. 10% pero 2 trades, hindi rin masyado. Wala din volume, walang volume yung mga winners natin. IDC, nag-breakout ng konti si IDC. 6% si JO, nag-bounce. 4%, sino pa? Tugs, 3.23% pero wala din volume. Ito, si ANS. Ayan, si ANS, may bago nakatago dito ng stocks. Pinipitik siya, 2.36%. Shell PH, hindi pa rin naman ganun kaganda. 2%. SM, 1.7 pero nasa baba. Okay, tama-tama ulit. So, doon sa mga value investors natin, no? Ayan, sa traders, wala. Medyo tagilid yung mga hawak natin kasi nga pabagsak yung majority ng stocks. Okay. So dito tayo sa losers. Si Med, ito yung umakyat to kapon, no? Wala din naman. Walang volume. RCI, laki ng volume, 12 million, 10% drop nga siya. Sima, nag-drop. STN, kinain na rin niya yung gains niya. Kahapon, ABS, naku, kinain na yung mga gains natin, Average pa naman natin dito sa area na to. Tingnan natin, baka bumalik yung market bukas.
Bloom 4%, Robinson 4%. Meron yata dividends to eh. Ayun, meron siya dividends dito na 4%. SSI 4%, Sikep 4%. Sino pa? Plus, wala na, nagtago na yung mga traders natin. Converge -3, Home -3%. And si East West. Di ba maganda yung earnings nito? Wala din. Laglag si Fruit, 2% si LAN, 2%. Wala tayong mapuntahan ng stocks ha. Okay, so bukas na lang siguro tayo makakahanap ng medyo maganda-ganda na stocks naman natin. Ayan, so mas marami yung bumagsak na ngayon. Di ba? So sabi natin nung nakaraan, so kapag si big caps, ayan, mga blue chips, nalaglag ng nalaglag, kahit anong trending ng mga trending stocks natin, mga small caps, susunod at susunod din siya. Kasi wala yung wala yung momentum ng buyers natin. Nakakatakutan. Pero yun nga, titingnan natin sa overall picture ng market. Ayan. So nagre-retest na and nag-breakdown pa nga sa 6.4 and konti-konti na lang is oversold na. So overdue na sa technical bounce. Medyo malapit na rin siguro technical bounce si PSE. Wala pa yung Dow G eh. So yung candle natin ngayon parang hindi pa masyadong convincing na Dow G. Although lumaban na siya ng konti, di ba? Lumaban na siya ng konti. Tingnan natin bukas. Malay mo magberde pero nagpo-form ng lower high si PSE oh. Ano kaya ang pupuntahan natin? O ano yung iniinda ng market natin ngayon maliban sa inflation natin, di ba? Kung ito susundan niya, mas mababa pa yung drawing natin. So diyan na lang muna. Tingnan natin, i-assume natin na nang-shake out at papunta sa sideways muna si PSE. Kasi malakas din naman yung drop na yan. So may warrant na pwede rin naman mag-bounce yung yung market natin. Okay? So yun lang yung ating nakita. Tingin tayo sa global market. Nasdaq futures negative 0.3, Dow futures lakas negative 0.9, S&P negative 0.4%. Ibig sabihin, mababa yung stocks, mataas yung bonds, baka tumaas yung gold, di ba? So laglag na sila kapon and then after ng holiday nila laglag ulit yung nakita natin. Hopefully medyo bumawi mamaya. So kasi dito sa European markets medyo nag-bounce na siya. Pero Asian markets ayan bloody red din po yung galaw natin dito sa Asian markets. So lalaki negative 1.5, 1.38, 1.68. So tayo kasi nauna na eh. So kaya negative 0.6 na lang siguro yung ginalaw ng market natin. Okay? So dito naman sa crypto, okay, medyo buhay siya ng konti. Si Bitcoin 68K, 3.7 si Ethereum, and balik sa 500, 594.91 si BNB natin. Ayan, bloody red din. Okay, wala tayong mapuntahan na na mga stocks or crypto. Ayan. So, very quick review na lang po dito sa mga trending stocks. RCI, bukod sa, syempre, hindi maganda yung market natin, kaya hindi na natuloy yung pinag-usapan natin is mga 5 pesos, di ba? So, hindi na siya tumuloy and magre-retest tayo bukas sa MA20. So, negative 10.71%, malakas din yung drop, 581K. Net foreign sales si RCI. So, hopefully, hindi siya bumagsak. Nawala na rin yung medyo nawala yung volume pala niya. Okay, so tingnan natin baka mag-retest na dito sa MA20. Lalo na marami siyang news dito, ayan highlight natin. So galing to kay Bilyonaryo, May 30 nilabas. So malicious bullying, Rojas Elizalde pushes back against Nasugbu mayor's threats to shut down RCI, ayan, over alleged unpaid property taxes. May pambayad na sila kasi tumaas na yung yung price action niya. Meron naman siyang balita. So hindi ko na nabasa yung pinaka-details niya pero mukhang meron namang pinanggalingan tong news ni bilyonaryo natin. Ayan. So double check mo na lang May 30 article po 'yan ni bilyonaryo natin. Balik tayo dito. So kung meron man siyang bad news, kailangan mag-support tayo dito sa MA20 kasi pag medyo nag-drop tayo, broken tayo, and dito tayo titingin ng support sa mga 3.5 level. So too early pa naman, tapos malayo pa naman yung price action na yan. So bukas tingnan natin kung ano epekto nung article na to ni RCI natin. Lalo na medyo pangit kasi yung yung sentiment ng market. Okay? So next si Lotto. Oh, ayan.
So nag-doji yung kandila natin. Kaya pala ano, 'di ba naghahanap tayo ng catalyst. Bakit siya bumagsak last time na pagkatagal-tagal tapos after 2 weeks lang nag-up siya ng more than ilan to 30% bigla. So ngayon nag-drop siya negative 1.03%. So nauntog siya dun sa resistance natin, no? Negative 10.9K. Overbought na yung RSI natin. So baka nga mag-pullback ng konti. Pero meron siyang catalyst. Ayan, si Lotto is may catalyst pala. Kasi pinag-uusapan ngayon yung e-Lotto, which is, may nabasa ako dito na ano eh. Ayan o, meron siyang e-Lotto dito. So, procurement of 5 years lease to for web-based application of betting platform, e-Lotto. Kasi mukhang gustong ano to eh, mukhang gustong i-release ng ano eh, Philippine Charity Sweepstakes office natin. So, ako din, 'di ba mga OFW, ayan. So yung mga matagal na nakagaya natin na OFW and gustong maka-jackpot. So syempre kami minsan pag nauwi sa Pinas, 'di ba, bumibili ng mga loto. At ayan, loto. Dito sa Malaysia tawag nila toto naman. Ayan. So pag meron siyang online na loto, madali na lang makakabili, 'di ba? Basta meron kang account ng GCash. Kasi ngayon 'di ba? Yung loto natin, nagtataka nga din ako bakit yung loto natin is hard copy siya. So marami nagsasabi, 'di ba, piniprint siya para ano, maiwasan yung mga siguro mga hacks kasi pag online marami ng hackers, 'di ba, na pwedeng makapasok 'yan. So pwedeng manipulate yung ano, yung mga winners, 'di ba? Instead na ikaw manalo kasi meron kang tinayaan sa online, baka ma-hack yung yung account mo o kung yung binet mo na number naman sa kanya. So yun yung isang negative side ng ano online iLotto. Kahit dito sa ano eh, kahit dito sa Malaysia, yung Toto nila, print print pa rin naman. So printed pa rin naman siya. Ayan, tingnan natin. So magandang catalyst to para kay Lotto natin. Pero ngayon, sa ngayon, so price niya, medyo nauntog muna siya. So inaanap ko din yung nung few days eh. Ayun, meron pala siyang balita with regards sa iLotto natin. Okay? So untog muna. Ang pinaka-support natin sa kanya is dito sa breakout 4.5. Ayan. So kailan mag-retest yan? Kasi medyo panic selling yata yung ano kanina. Next, Bell. Ayan, nauntog na rin si Bell. So, nagre-resist po siya. So, meron siyang resistance dito. Hanap ulit tayo ng support niya. So, kailangan niya mag-retest ulit. Pero yung trend niya, intact pa rin naman siya. So, yun nga lang, puro Dow G kasi yung candle natin. So, 0%, negative 4.49. Meron din siyang balita dito eh. Ito kay Lotto. And then, itong isa is kay Bell. Ano ba to? Dito, may bumili ng shares pala. Mga executives yata natin to. Ayan o, 100,000 shares at 2.4. So 117K yung ano, yung total price. 200,000 plus, no? Kasi dalawang 50,000 shares. Ayan, bumili yung ano, may confidence yung ano natin. Executive sa kanya. A, di ba? Tama ba? Hindi sell, hindi D o A, acquired. Ibig sabihin bumili siya ng shares. Okay? So at least may insider buying tayo kay Bell. Okay pa rin naman yung RSI niya. Next, SPNEC. So anyway, yung chart naman natin talagang nautog na siya noon pa. Pinag-usapan siguro siya kasi meron siyang drop 1%. Wala naman siya masyadong or rather may volume din man siya kaya lang ayaw umakyat. So negative 2.08 million. Ang nabasa ko lang na pwedeng catalyst niya later on, hindi naman daw magbebenta ng shares si Lubiste dito kay SPNEC. Kasi meron siyang shopping spree, di ba? May shopping siya sa ABS, RCI, tapos May 31, di ba? Tama ba? Yung Rojas Holdings natin. Tingnan natin. Kasi nasuspend yun eh. Baka magbukas na si Rojas Holdings. May 31, tanda ko. Abangan na lang natin bukas ko anong galawan dito kay Rojas Holdings natin. Okay? So, with regards naman kay SPNC, mahina pa rin. So, wala pa rin naman tayo makitang confirmation ng reversal. And then, medyo malapit lang siya dito sa oversold condition. Halos oversold na yata yung majority ng mga big caps natin. And then, si Converge, ayan, representative natin sa big caps. So, nauntog na siya. Ayan. So, gagawa na naman ba siya ng magtatakbuhan na naman ba dito sa support or susundan niya tong meron siyang konting trend kasi sa support. Ayan. So pinakamalapit na support is MA 100. Ayan. Tignan na lang natin. Wala kasi tayong makitang optimism ngayon eh. Kaya mahirap din ma-predict na akyat yung mga stocks natin.
negative 3.66%, and then meron siyang 101K net foreign sell. Okay, so bearish muna. And then lastly, si Ali, ayan, sa mga properties natin, laglag tayo. Ayan, tingnan natin kung makabawi pa ba tayo dito. Ayan, so nandito siya sa pinaka-support na rin niya. Ito yung galawan niya. Oh. Ayan, so nagkaroon siya ng trend na sideways. Ang problema natin, kasi hindi pa nag-oversold si PSE, baka umabot din sa oversold si Ali, then magkakaroon siya ng breakdown dito sa support na 26.5. So negative 1.12%. And meron siyang 122.85 million net foreign sell. Very significant kung ano yung gagalaw niya dito kasi yun yung magdi-dictate kung sideways ba siya or mag-form ulit ng another na lower low formation naman. Okay? So, very bad markets for this week. Dire-diretso yung bagsak natin eh. Pero siguro naman kapag nag-bounce tayo, kagaya nangyari dito, at least kalahati babalik niya, no? Kung nag-bounce siya, at least kalahati bago siya magkaroon ulit ng breakdown kung talagang mahina pa rin yung net buying natin for the coming few days. Okay po. So, yun lang muna yung ating review. Wala muna tayo masyadong pasakali kasi medyo mahina nga po yung market. As usual, bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa channel. Join ka lang guys. Crypto ko to, follow mo na lang Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Money Earners, and yung Twitter natin, and yung Patreon sa mga gusto ng guide. Sali lang po kayo by June. Sama-sama tayo dito sa trading sa PSE, and kita po ulit tayo bukas.